Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 193 na ilegal na baril na samsam isinuko sa Batangas sa loob ng 3 buwan. Dalagitang sumandal sa bakod, patay matapos makuryente sa Capiz. Tigil pasada ng Manibela ikakasa sa Agosto 10 hanggang 12. Rollback sa produktong petrolyo ipinatupad ngayong linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot sa 193 na ilegal at walang lisensyang baril ang nasamsam at voluntaryong isinuko sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Batangas mula Mayo hanggang Hulyo 2026 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa loose firearms. Personal na bumisita sa Batangas Police Provincial Office si Police Brigadier General Dominic Bacay, Acting Regional Director ng Pro Calabarzon noong Agosto 3, Lunes, at ipinakita sa media ang mga nakumpiskang long at short firearms kasama si Police Colonel Oliver Ebora, Provincial Director. Ayon kay Bacay, marami pa ring ilegal na armas ang nasa sirkulasyon at patuloy itong nagagamit sa mga pamamaril at iba pang krimen. Nanawagan din siya sa mga may hawak ng walang lisensyang baril na kusang isuko ang mga ito bago pa man maaresto. Tiniyak naman ng Batangas PPO na magpapatuloy ang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Sensitibong balita, patay ang isang 17 anyos na dalagita matapos umanong makuryente nang sumandal sa isang barbed wire fence malapit sa baybayin sa barangay Dumulog, Rojas City, Capiz. Kinilala ang biktima sa alias na Angel na residente ng barangay Banica. Ayon sa ulat, katatapos lamang nitong mag-jogging at nagpapahinga sa tabing dagat nang umano'y makuryente matapos sumandal sa bakod ng isang pribadong lote. Ayon sa ilang residente, dati na nilang binalaan ng caretaker ng lugar tungkol sa umano'y delikadong bakod, ngunit hindi umano ito pinansi. Itinanggi naman ng caretaker na nilagyan ng kuryente ang bako. Patuloy pa ang investigasyon ng Rojas City Police upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente at kung may pananagutan ng sinuman sa pagkamatay ng dalagita. Nag-anunsyo ang Transport Group na Manibela na magsasagawa sila ng transport strike mula Agosto 10 hanggang 12 kung hindi maaaprubahan ang kanilang hiling na 2 pesos na provisional fare increase. Ayon kay Manibela Chairperson Marval Buena, layunin ng pansamantalang taas pasahe na makatulong sa mga tsuper at operator na nahihirapan dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Aniya, maaari itong magdagdag ng humigit kumulang 200 pesos na kita kada araw para sa mga tsuper na may mahahabang biyahe. Samantala, epektibo ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bumaba ng 73 centavos kada litro ang gasolina, 60 centavos kada litro ang diesel at 2 pesos and 9 centavos kada litro ang kerosene. Ang unang bawas presyo matapos ang 4 na magkasunod na linggo ng pagtaas ng singil sa langis. Nauna nang sinabi ng LTFRB na irerekomenda nito sa Department of Transportation ang interim fare hike at diskwento sa produktong petrolyo para sa mga tsuper at operator ng pampublikong sasakyan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.